Men, pero ang anak ko mula maliit, ang babait nila, hindi sila pasaway talaga. As in. Kasi bakit? Andun yung tamang disiplina. Andun yung tamang disiplina na hindi sila, alam mo sa totoo lang, ang tamang disiplina sa mga anak, huwag mo palabasin. Kasi nandiyan yung influence sa labas. Pwede naman silang palabasin. Sumama ka. Banding kayo. Para nakita mo na okay naman sa labas. Okay. Paglaruin mo sila. Bilang bata, okay na yun. Pero once na may nakuha silang, na-influensyahan sila ng labas, ayusin natin. Tayo mismo magulang ang mag-ayos. Amen po ba? Amen. Mahal natin yan eh. Responsibilidad natin yan. Kahit anong inaatang sa atin, responsibilidad natin. Maging workers ka sa church, kung ano inatang sa'yo, seryosohin natin. Yan, titingnan mo. Lord, ano ba dapat kong gawin para makasunod ako sa'yo? Kasi responsibilidad. Hindi basta-basta. Amen pa. Pangalawa, para makita natin yung tamang attitude, pag-asa at pagpapatawad. Ito pala ang dapat. Magkaroon ka ng hope na ikay mapapatawad. Kanino? Sa Diyos. Hindi na sa Diyos ha. Kung may nagawa kang kasalanan sa ating kapwa, humingi ka ng tawad sa Kanya. Amen po ba? Amen. Kasi lang gusto ng Panginoon, maging humble po tayo eh. May mali na ang ating kapwa, sabi mo, wala naman akong pagkakamali sa Kanya. Di ba? Manumat, o sige, itian mo, sorry, pasensya. Di ba? Yung salitang ganon. Kapag hindi niya tinanggap, ano ka na nun? Labas ka na nun. Kasi humingi ka na ng sorry. Amen po ba? Sabi nga, bago ka pumunta sa bahay ng templo ng Panginoon, bago ka sumamba sa Diyos, magpakalinis ka muna. Para maging kaaya-aya, maging mabangong samyo sa Diyos ang pag-alay mo ng iyong buhay sa Diyos. Amen? Sabi nga, di ba sa Hebrews 12:1, mga kapatid, ialay niyo ang iyong buhay bilang handog, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Sabi ng ni Papa. Pero kung ating isipin, sino unahin niya? Pero alam mo, pikit mata, lumuluha ang kanyang ama. Lumuluha kasi iniisip niya, napakaraming mapapahamak sa train. At ang isang anak niya, minahal niya, nag-iisa lang. Pikit mata niyang itinaas. Naipit ang anak niya. Patay. Pero yung train, nakadaan. At habang dumadaan, kinuha ng ama yung anak. At kinalong niya. At tinitingnan niya bawat isa ng pasahero sa tren. At umiiyak siya na wala ng buhay yung anak niya. At yung pasahero doon sa train, meron doon na babae na gustong ipalaglag yung kanyang anak. Buntis. Meron doon adik. Meron doon lahat na kasamaan sakay doon sa train. Lahat ng mga kasalanan kabit nandun sa train. Lahat ng mga ginagawa na hindi tama, drug addict, mga bisyo, lahat nandun sakay sa train. Pero pinili pa rin ng ama para maligtas sila. Hindi niya pinili yung kanyang mahal na anak na nag-iisa na lang. Grabe! Iyak siya ng iyak. Iyak siya ng iyak. Inisip niya yung kapihan kaysa doon sa isa. Ganon po ang Diyos. Inisip niya tayo. Kanyang bugtong na anak. Napahamak doon sa krus. Para sa atin. Minahal tayo. Makasalanan tayo yung sakay sa train. Minahal tayo. Laging good vibes lang tayo. Laging nakangiti. Yun ang nais ng Diyos. Lagi tayo magkaka-bless doon pag laging masaya. Yun ito ba? Amen. Ayan. Dahil ipinapakita dito yung epekto ng pagsiselos at galit.
Ito yung maaaring maging paalala sa atin. Ang paalala sa atin ito na maging maingat sa ating mga emosyon at huwag hayaang magdikta ito sa ating desisyon at pag-uugali. Ayan po. Kaya ingatan natin, bakit ba ako magseselos? Ayaw ng Diyos yan. Hindi sa Diyos ang mga selosa at seloso. Yan. Kaya parang sabi, nagsiselos ka pa ba? Lord, sabi nga ng anak ko, Mami, tao ka pa ba? Nasabi na ako ni Angel, hindi daw ako nagsiselos. Kahit harap-harapan sinasabi na ako, ay, crush ko si ganito, crush ko ganito. Mga salitang ganyan lang. Kung dati yun, di ba? Ganun lang tayo eh. Di ba? Pero alam mo, sa totoo lang, dahil mahal mong Diyos, nagpatawad ka, o pinatawad ka ng Panginoon, nawala yun. Nawala yun. Kasi bakit? Ipinag-pray mo eh. Inanalangin mo kasi alam mo, kapag may selos, wala kaayusan sa pamilya. Selos ng selos, galit ang galit, hima. Diba? Hindi dapat ganun. Amen? Kaya tayo nagpapaganda para din sa ating asawa. Hindi para sa iba. Amen? Amen. Yan. Hallelujah. So, wag tayong magselos. Kasi ang selos, laging nagagalit. Nawawala po yung ganda natin. Ibig tayo ay bumabata, ay tumatanda lalo. Hindi na tama doon sa edad natin. Di ba pa? Pero kung masaya ka, ay, nagre-reflect po sa ating mukha. Kapag masaya ka. Amen pa ba? Nagre-reflect po yan sa atin. Hallelujah. Kasi ayaw ng Diyos na magselos tayo. Ayaw ng Diyos na galit tayo. Ayaw nga ng Panginoon yun eh. Galit ang Diyos. So tanggalin na natin mga kapatid. Pwede pa ba? Amen. Siyempre. Kasi ayaw ng Diyos ng selosa at seloso. Amen. Pang-apat. Ito na tayo magtatapos, no? Pagpapahalaga sa buhay. Kaano ba kahalaga ng buhay natin? Gaano ba ka-importansya ang buhay ng bawat isa sa atin? Tingnan mo nga yung katabi mo, sabihan mo, mahalaga ka ba? Mahalaga ka ba? Tanungin mo, yes na yes. 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 Mahalaga ako sa iyo, kapatid. Di ba? Mahalaga ako sa iyo. Di ba? Mahalaga ako sa Kaya iyo. nga ako ang tawag mo, di ba? Kaya nga ikaw ang partner ko, di ba? Mahalaga ka. Kaya ikaw naging kaibigan ko, mahalaga ka. Di ba? Amen. Kaya kailangan makita natin ang bawat isa na mahalaga ka pala. Kasi bakit? Mahal ka pala ng Diyos eh. Amen. Hindi mahalaga ka, mahalaga rin ako. Kaya paano nakikita natin, ay mahal din pala ng Panginoon to. Kaya huwag mong sabihin, wala pagbabago yan. Huwag mong sabihin, kapatid yan. Kaya, aware po tayo sa mga sinasabi natin kasi tayo mga Kristiyano, nasa atin ang kapangyarihan. Binahagian na tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya ingat tayo sa pananalita natin. Pag sinabi natin, dinideclare natin na ganun ang tao. Pag sinabi natin, babaguhin ka ng Diyos. Hindi naman tayo magbabago sa kanila eh. Pero pag nakikita nila na ikaw ay unti-unti na babago, kapatid, ibig sabihin nakikita nila ang Diyos nasa iyo. Amen? Amen. Hallelujah! Kaya takina ang Diyos. Dapat yun na makita, Christ-likeness. Amen. Yung kabutihan ng Panginoon. Ayan. Ang pagpapahalaga sa bawat buhay, ito yun ang, yan. Ito yung nagpapakita ng kahalagahan ng pagiging mapagmatsyag at mapag-ingat sa ating mga kilos at salita. Yan. Upang hindi makabansala sa iba. Kaya ingat tayo ha sa gagawin natin. Kaya nga sa pagpapalaga ng buhay, tayo meron talagang kaaway na nais pilitin kang hilain, papalik sa kanya. Ganyan, tandaan po yun na ang kaaway po, ang lagi niyang binabantayan tayo mga Kristiyano. Kasi bakit? Sakop na tayo ng Panginoon. Huwag tayong lumayo sa Diyos. Huwag tayong mawalis sa Kanya, lalo sa Kanyang presensya. Huwag tayong umalis sa Kanya. Amen? Kasi once na umalis tayo sa Kanya,
ang dali na natin makuha ng kaaway. Tuloy lang tayo sa pagsamba sa Panginoon. Alalahanin natin yung pagmamahal ng Diyos doon sa krus. Amen? Hallelujah. So sa pamamagitan, minsan sa ating pag-iisip, sa mga aral na mga ito, na naman may apply sa ating buhay. Ito po'y may pagdidesisyon sa buhay natin. Desisyon na kailangan natin kumilos, desisyon na kailangan natin pag-isipan, desisyon na kung saan yung mga salita natin ay kalooban ng Diyos. Maaari nating mas mapalapit ang ating sarili sa Diyos. Diba? Nais natin yan. At magkaroon ng mas maayos na pamumuhay. Sino ba naman ang ayaw ng maayos na pamumuhay? Diba? Sino ba naman ang ayaw ng aming iingatan? Hindi namin papasukan ng mga kasalanan, Lord, yung buhay na ipinagkatiwala mo sa amin. Salamat, Ama, sa mga kapatid na rin ito. Pwede po ba taas natin ang ating kamay sa ating Diyos? Lord, maraming salamat sa mga kapatid na nagtaas ng mga kamay. Ibig sabihin, itinataas din nila ang puso nila, Panginoon, mula sa inyo, Lord. Dalangin ko sa oras na ito, Panginoon, paghariin mo, Panginoon, ang kapayapaan sa kanilang buhay. Paghariin mo, Panginoon, ang pagmamahal sa buhay nila, Lord. Paghariin mo sa amin ang comfort, Lord. Ang shelter na narapat sa amin, Panginoon. Ang pag-ibig na tunay, Lord, na mararamdaman namin sa bawat asawa, partner namin, Lord. Ang pagmamahal ng mga kapitbahay, ang pagmamahal ng mga kapatid, ang pagmamahal ng biyanan, manugang, Lord. Yun ang dapat mararamdaman namin. Ayaw namin, Panginoon, na pasukan ng kasamaan, Lord, sa aming buhay, na magsiselos kami. Ayaw mo yun, Panginoon. Kaya, Lord, protektahan mo ang aming mga puso. Linisin mo, Panginoon, ito. Maramdaman namin ang biyaya mo, Panginoon, na may kahabagan. Mahabag ka sa bawat kapatiran, Panginoon, sa bawat anak mo. At sabi mo nga, Lord, ang sino mo nakipag-isa sa iyo, ay binago mo na, Lord. Wala na dating pagkatao, siya'y binago mo na. At sabi mo pa sa pangako mo, Panginoon, kung sino man nananatili sa iyong salita at nananatili sa iyo, Lord, hiningin lang namin ang aming maibigan at ito'y pagkakaloob mo sa amin. Maraming salamat sa lahat ng mga pangako, Lord. Kaya, Lord, sa oras na ito, ang pag-iingat sa bawat isa, kayo po magbigay nito, Panginoon. Proteksyonan mo ang bawat buhay nila, O God. Pasiglahin mo sila, Panginoon. Maramdaman nila yung presensya, Panginoon. Maramdaman nila ang kagaling. Niyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang durungawan ng langit at ibuhos ang masagalang pagpapala. Kaya naman, harito tayo upang magbigay ng pagpapala sa Lord. Dahil tayo'y binigyan ng pagpapala niya sa buong isang linggo, higit lalo ang buhay at salita niya na nating narinig sa mga oras na ito. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan. Salamat, Ama, sa umagang ito. Lord God, narito kami. Dinadalangin namin, Panginoon, ang aming love and tithes offering. Nadalangin namin na tanggapin mo, Panginoon, na bukal sa aming mga puso na ibibigay ito, Panginoon, sa iyo. Upang matugunan ang pangangailangan ng buhay sambahan na ito, Panginoon, na ipinagkatiwala mo sa amin. Lord God, basbasan mo ang bawat magbibigay, Panginoon, na maging kagamit-gamit po ito sa bahay sambahan. At God, ibalik mo ang pagpapala, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng buhay ng bawat isa. Sa kalusugan, Panginoon, sa pag-aaral, Panginoon, ng mga estudyante, sa emosyonal, sa espiritual higit lalo, Panginoon, at sa pinansyal, O God. Lord, i-bless mo ang bawat may trabaho,
ang bawat estudyante, ang mga nanay, ang mga tatay. Ingatan mo, Panginoon, ang lahat ng mga nagtatrabaho sa labas, O God. Ganon din, Panginoon, ang mga walang kakayanan na magbigay sa mga oras na ito. Pagpalain mo sila, Panginoon, na magkaroon ng trabaho, O God. Nang sa gayon, makaakibat sila sa pagbibigay, Panginoon. Hallelujah. Bigay mo sa amin. Sa iyo po namin inaalay ang lahat ng ito. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan po. Pagligtas at ang banal na Espiritu na mamapatnubay sa bawat isa. Maraming salamat po sa mensahe sa umagang ito na nakakapagbigay sa amin ng kalakasan, nakakabukas sa aming pagkaunawa, nakakabukas ng aming puso, Panginoon. Kaya Lord, sa inyo namin itinataas ang lahat ng kapurihan, tanging sa pangalan ng anak ko si Jesus. Lahat magsigaw na